Mga ka-hoops, isang matinding tanong ang umiikot ngayon sa social media. Talaga bang natalo ang Barangay Ginebra dahil sa sariling pagkakamali? O sinasabi ng iba na, sinagip lang daw nila ang San Miguel? Dahil sa sobrang dikit at intense ng laban, maraming fans ang naglabas ng kani-kanilang teorya. Pero ngayon, himayin natin ang totoong nangyari base sa stats, laro sa court, at mismong sinabi ni Coach Tim Cone. Kung mahilig ka sa PBA analysis, updates, at basketball stories, huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para lagi kang updated dito sa Race Hoops Universe. Simulan na natin, mga ka-hoops. Kung titignan natin ang statistics ng laro, malinaw na may isang malaking dahilan kung bakit nahirapan ang Ginebra. Rebounding, sa laban na yon, San Miguel 63 rebounds. Ginebra 44 rebounds, ibig sabihin, halos 20 rebounds ang lamang ng San Miguel. Sa basketball, kapag talo ka sa rebounding battle, madalas ibig sabihin yan mas maraming second chance points ang kalaban, at dito naramdaman ng Ginebra ang pagkawala ng kanilang pangunahing big man, Japeth Aguilar. Kung nakapaglaro si Japeth, malamang mas naging balanse ang laban sa ilalim ng ring, pero dahil may injury sa tuhod, hindi na siya pinilit ni Coach Tim Cone, at doon nagsimula ang domino effect. Pero hindi lang rebounding ang problema, isa pang napakalaking factor, free throws. Ang Ginebra ay tumira lamang ng 9 out of 15 sa free throw line. Ibig sabihin 6 na free throws ang hindi pumasok, at ang mas masakit dito, karamihan sa mga sablay na iyon ay nangyari sa crucial minutes ng laro. Sa isang dikit na laban, bawat puntos ay mahalaga. Kung naipasok lang sana ang mga free throws na iyon, posibleng ibang kwento ang pinag-uusapan natin ngayon. Isa rin sa mga napansin ng fans ay ang pagod ni Justin Brownlee. Sa free throw line, nagtala siya ng 2 out of 5 lamang. Pero kung titignan natin ang sitwasyon niya sa laro, hindi rin natin siya masisisi. Isipin nyo ito, mga ka-hoops. Si Brownlee ang primary scorer ng Ginebra. Pero dahil wala si Japeth Aguilar, siya pa ang napilitang dumpensa kay Junmar Fajardo sa loob ng pintura. Isipin nyo iyon. Isang forward ang kailangang makipagbuno sa isa sa pinakamalalakas na center sa PBA. Kaya pagdating sa dulo ng laro, halos ubos na ang energy ni Brownlee. At doon lumabas ang epekto, kahit ang free throw ay nahirapan na siyang ipasok. Pero kahit tatalo ang Ginebra, may isang magandang bagay na napansin sa laban. Nakasabay sila sa powerhouse lineup ng San Miguel kahit kulang sila sa manpower. At isa sa mga nagbigay ng magandang performance ay si Isaac Go. Kung may pagpapatuloy niya ang ganitong laro, malaking tulong ito sa rotation ni Coach Tim Cone lalo na sa frontcourt. Kaya kahit talo, may mga positive signs pa rin para sa Ginebra, at dito nagulat ang maraming fans, dahil kilala natin si Coach Tim Cone bilang isang sobrang competitive na coach. Kapag natatalo ang kanyang team, kadalasan ay makikita mo talaga ang frustration niya, pero sa pagkakataong ito, cool na cool lang si Coach Tim Cone. Ayon sa kanyang interview, sinabi niya na masaya siya sa ipinakitang performance ng kanyang team. Ayon kay Coach Tim, gumagana ang kanilang game plan, maayos ang sistema ng team. Pumapasok ang outside shots, ang problema lang daw talaga ay naubos sila sa dulo ng laro. At kung may pagpapatuloy ng Ginebra ang ganitong performance, naniniwala si Coach Tim na may tsansa pa rin silang mag-champion sa conference na ito. Samantala, mga idol, may isa pang napaka-interesting na balita na lumabas. Tungkol ito sa 7'3" sensation na si Bol Bol. Matagal ng pangarap ng maraming fans na makita siya bilang naturalized player ng Gilas Pilipinas. Noong una, sinabi ni Coach Chot Reyes na tila ayaw daw ni Bol Bol dahil gusto niyang maglaro para sa Sudan. Pero may bagong development. Sa isang interview, sinabi mismo ni Coach Tim Cone na may impormasyon sila mula kay Josh Reyes na Bol Bol might be interested in being a naturalized player for the Philippines. Take note, mga idol, might be. Ibig sabihin 50-50 pa ang sitwasyon, hindi pa sigurado, pero may pag-asa. Ayon kay Coach Tim, aware na ang SBP at Gilas program sa sitwasyon ni Bol Bol at pinag-aaralan na nila kung posible itong mangyari. At syempre, alam naman natin sa professional basketball, kung tama ang offer, maraming bagay ang pwedeng mangyari. Ngayon, mga ka-hoops, gusto kong marinig ang opinion ninyo. Dalawang tanong, ano sa tingin ninyo ang tunay na dahilan ng pagkatalo ng Ginebra? Payag ba kayo na si Bol Bol ang maging susunod na naturalized player ng Gilas Pilipinas? Mag-comment lang kayo sa baba at pag-usapan natin yan. At kung gusto ninyo ng latest PBA news, basketball analysis, at mga kwentong hoops na pinag-uusapan ng fans, siguraduhin nakasubscribe kayo dito sa channel. Maraming salamat sa panonood. Ito ang inyong ka-hoops, Race Hoops Universe. At tulad ng lagi kong sinasabi, keep the passion for the game alive. Hanggang sa susunod na video.